1 Corinthians chapter 15. First Corinthians chapter 15, mula ron sa verse 57. It says, "Thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Now, si Paul ang nagsasalita dito at pinapasalamatan niya ang katagumpayan na nangyari sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Remember that before Jesus Christ came, wala pang nagtatagumpay sa tatlong ito ng sabay-sabay. One, sin. Wala pang nagtatagumpay sa kasalanan. Number two, wala pang nagtatagumpay na mabuhay mula sa mga patay. Number three, wala pang nagtatagumpay na mabuhay mula roon sa libingan. So, wala pang nakagagawa nito, lalong-lalo na sabay-sabay na itiginawa ng Panginoong Hesus nang siya ay nagbangong muli mula sa kamatayan. Dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang terror ng tao, ang terrorist ng tao, kasalanan, kamatayan, at libingan. Death itself has been conquered. The Bible tells us, napagwagian ng Panginoong Hesus ang kasalanan, napagwagian ang kamatayan, napagwagian ang libingan. The three great terrors na wala pang taong lubusang nagtagumpay sa tatlong ito, isang araw ay tinalo ng Panginoong Hesus. And that's why si Paul ay tila baga nangungutya, nangaasar sa kamatayan na hinaharap ang kamatayan in figure language. Ang sabi niya, "O kamatayan, nasa na ang iyong kamandag?" Because si Jesus ay nabuhay ng maguli, wala ng kamatayan sa mga nasa sa Kanya. At kung sila'y mamatay man, nangangako ang Panginoon na ang kanilang lupang katawan na ibabangong muli, babaguhin at magiging kasama niya forever and ever. So ano pang takot ang mananatili sa puso ng mga tao na sumasampalataya? So napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan at kumbinsido si Pablo na kung ito'y nangyari sa Panginoong Hesus, ito rin ang kahihitnan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. That we will live with Jesus Christ forever and ever. So that's why he said, "Thanks be to God who gives us the victory." Now there is a principle in the Word of God that kung ang pinakahigit ay nagawa na or naipagkaloob na, nangyari na, then yung mga bagay na mga higit na mas maliit ay kaya na. For example, sa aklat ng Romans ay binanggit ang mga ito. Sabi niya, kung ipinagkaloob na nga ng Diyos ang pinakadakila, ang pinaka-best, ang kanyang anak, naibigay niya na. Gaano pa kaya na hindi niya kayang ibigay yung ilang mga bagay pa? This is powerful because sinasabi ito from the argument of the greater to the lesser. In other words, sabi niya, kung naibigay na nga yung pinaka-best, pinakadakila, yung pinaka-greatest na nasa sa Kanya, naibigay niya ang ating Panginoong Hesus. Binigay niya na para sa atin. How much more, sabi niya, na hindi niya kayang ibigay ang lahat sa inyo. Amen? How much more can God not really give us freely? Give us all things. He gave already His Son. So yung mga lesser things ay kaya niyang ibigay. Para baga sinasabing, kung kaya nga nung Ama na bigyan ka ng kotse, hindi ba niya kayang bigyan ka ng panggasolina? Amen? Kung nabigyan ka na ng tatay mo ng kotse, how much more na bigyan ka niya ng panggasolina? Kaya niya yun. Nabigyan ka nga ng kotse. Same thing. In this argument, sinasabi ni Pablo, same thing sa atin. Kung si Jesus Christ ay nanagumpay, amen? Pinagtagumpayan niya na yung kamatayan, kasalanan, at ang libingan na wala pang nakapagtatagumpay. Kung nakapagtagumpay siya ron,
then makapagtatagumpay siya sa mas maliliit pang mga bagay na may kinalaman sa inyo. At kung dahil kay Kristo, sabi niya, we have the victory in Christ. Through Christ, we have the victory. At dahil sa ang katagumpayan niya ay katagumpayan laban sa tatlong terrorist na ito, na wala pang nagtatagumpay, ina-assume ni San Pablo, sa mga labanan natin sa lupang ito, sabi niya, higit na kaya nating magtagumpay. Napagtagumpayan niya na yung tatlo eh. At dahil sa Kanya, tayo'y magtatagumpay at nagtatagumpay. Thanks be to God who gave us victory. So yung victory na ito ay nabinigay ng Panginoon na nagtagumpay sa tatlong yon, ay higit na kayang magtagumpay sa mga nararamdaman at nararanasan natin dito sa lupa. Gano na, ang sabi ng banal na kasulatan, yung mga nararamdaman at nararanasan natin, yung mga pangyayari sa buhay na ito, ay lalong higit niyang kayang pagtagumpayan yan. So we are victors in Christ, the Bible tells us. Thanks be to God. So this is the victory. Letter V, dun sa ating alphabet, nang mula sa A to Z, last week, unbreakable friendship with God. Now we come here to letter V, victory in Christ. And the Bible tells us, God gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Interesting word, victory. In the Greek word, it means nikos. It means conquest. Ang ibig sabihin, nanakop at nakuhang sakupin yung gusto niyang sakupin. Conquest. Digmaan, nakipaglaban, and then nakuha niya sa digmaan ang mga bansang ito, ang mga taong narito, ang mga bagay na ito. Conquest, pinagtagumpayan. It also means triumph, na ikaw ay magtagumpay. It comes from the Greek word Nike, which means the means of success or victory. Ang gamit sa pagtatagumpay. That word, Nike, amen? At least na ma-associate ninyo, yon ang salita na ginamit ng matagumpay na brand, Nike. Nike means instrument to succeed. Yun ang ipinopromote nila. Pag suot mo yung sapatos na ito, nako, magtatagumpay ka. Amen? So whether in games or sports or game of life, yung buhay, kung ito ay tatawagin natin na ito ay isang timpalak, ito ay isang pakikipaglaban. Amen? Ang athlete, ang mga fans, gusto nila maging winners, maging victors. Kung hindi man tayo magtagumpay, ma-associate man lang natin yung ating sarili sa nagtatagumpay. Kung hindi man tayong maglaro ng basketball, maging fans man lang tayo ng mga nananagumpay. Gusto natin yan. Na kung hindi man tayo magtagumpay, at least ako ay ma-associate doon sa mga magtatagumpay. Every one of us doesn't want to lose. Ayaw natin na tayo ay natatalo. Ang gusto natin katagumpayan. Amen? Nagpapanggap yung mga tao na nagsasabing ako, okay lang sa akin kahit matalo, hindi po. Sabi namin, ang matalo sa Tagalog sa amin, nananakit yung punong tenga mo. Kasi ayaw mo niyan. Ayaw mo na ikaw ay natatalo, kahit sa laro lang. Magpapanggap ang iba, laro-laro lang yan, kahit matalo ka, okay lang. Hindi po okay ang matalo. Ang iyong damdamin ay lumalaban dyan. Sabihin mo sa mga tao na nagsasabi na, okay lang yan, laro lang naman eh. Okay, basketball for example, sabihin mo sa kanya, kung laro lang yan, pwede ba magpatalo ka na? Hindi sila papayag. In fact, magkakasikuhan, magkakapikunan sa isang larong walang pustahan, manalo ka lang. Because deep in the heart of every one of us, meron tayong genetic, no? Na that is inside us. Merong genes doon sa ating kalooban,
Yung ibig na manalo at magwagi, nasa lahi na natin yan. Amen? Ang pagwawagi sa labanan, naroon na yan, itinanim ng Diyos sa mga tao. In fact, daig pa natin dito si Jose Manalo. Sabi kay Jose Manalo sa kanyang pagiging mayor, ang sabi ng kanyang mga super alalay, yung mayor natin, nasa tiyan pa lang, manalo na. Panalo na. Amen? Mas maaga pa roon yung ating pagkapanalo. Do you know na kung ang dalawang tao ay nagsama bilang mag-asawa at gagawa sila ng kanilang baby, kung papaanong nangyari na tayo ay sumipot sa mundong ito, napakaraming lumabas doon sa lalaki, and then pagkatapos, yung mga maliliit na mga, kala mo pag minagnify, kala mo mga kiti-kiti, pag nanood kayo ron sa, sa science, naku, milyon daw yan, yung lumabas na yan. Pagkatapos mag-uunahan yan na pumasok doon sa sinapupunan. Milyon yan. Isa lang ang makapapasok dyan. Lahat yan, yung lumabas niya, mamamatay lahat yan. Isa lang ang makapagtatagumpay dyan. Or kung minsan dalawa, pag sila ay twins. Actually, isa lang yan, mahahati lang. Ang point natin dito, sa milyon-milyon na nagkarera papunta sa tiyan ng nanay mo. Amen? Yung pumasok na yon actually, at nabuo, ikaw yon. Bago ka pa man lang isilang, nakikipaglaban ka na't nakikipag-unahan. Ang tinalo mo sa labanan, milyon-milyon nakasabay mo para makapasok lang sa tiyan ng nanay mo. At nung ikaw'y nakapasok doon, then i-fertilize na yan, amen? Then lumabas, ikaw. So sa panimula pa lang, actually, nakikipagkarera ka na. At sa karerang yon, ikaw ang nagtagumpay na nakapasok sa tiyan ng nanay mo. You are actually a winner from the beginning. Mula pa lang sa una, lahi na natin ang magtagumpay. Mas una pa tayo sa sinasabi, si Manalo, si Jose, nasa tiyan pa lang. Sasabihin natin sa kanya, wala ka sa akin. Ginagawa pa lang ako ng nanay at tatay ko, winner na ako. Because that's who we are. Of course, yung pagiging patagumpay natin ay tinakpan ng kasalanan. Nakasala ang ating mga ninuno, and from that moment on, yung ating pagiging winner ay hindi na naisakatuparan sa buhay ng mga tao. Ang una na nagtagumpay pagkatapos nito, ang sabi, ang naghari na ay hindi na tayo. Sabi niya, naghari na ang kamatayan. Sin came, death came, grave. The Bible tells us. So here we are today nang si Jesus ay nagtagumpay mula sa tatlong ito. Ang sabi, sa pamamagitan niya tayo ay nagwawagi. There is a desire for us to win. And that's why ang Nike o ang Nike ay nagbibigay ng mga advertisement sa mga tao na kung nais nila na maging magtagumpay, then lalagay nila sa kanilang kaisipan, ito, isuot mo ito. You will be a victor. You will be on the side of the winners. Kahit alam natin, pansinin po niyo yung pagnanasang magwagi. Kahit alam natin, hindi naman porke nagsuot ka ng Nike or Nike, magwawagi ka. Maraming mga nagsusuot ng Nike or Nike na losers. Amen? Because wearing a Nike does not make you a winner. Suppose I tell you that there is a way for a person to become
winner. Always. 2 Corinthians 2:14. Thanks be to God, which always, notice what it says, always. Sabihin nga natin, always. Sa lahat ng panahon. Sabi niya, salamat sa Diyos, thanks be unto God, which always caused us to triumph in Christ. Sabi niya, salamat sa Diyos na nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay. Always. Another meaning of the word caused is the word led. Sabi niya, salamat sa Diyos na pinapangunahan kami sa triumph, sa katagumpayan. Now, ang image na pinaparating dito ni Pablo ay yung mga tao na pumaroon sa isang bansa, nanakop, and then pagkatapos ng kanilang pananakop ay mag-uuwi ng kanilang mga spoils of war, kasama rito yung mga kayamanan, damit, alahas, and then mga tao na bihag-bihag nila, na nakatali lahat at naglalakad, ang general na naging winner sa labanan ay nakaupo sa kanyang mga kabayo at ang lahat ay nagpupuri sa kanya, nagwawagayway ng mga bulaklak, mayroong tinatawag na festal celebration sa syudad, sa Rome. So lahat ng mga tao ro'y nakatali, ang tawag doon, triumphal entry. The triumph is a celebration, a festal celebration ng mga winners. And then pinakita ni Pablo, ang sabi niya, salamat sa Diyos who leads us. Naroon ng general. And then kami ay sumusunod sa general na kami ay mga winners. Sabi niya, thanks be to God na sa lahat ng labanan, sabi niya, the general calls us or leads us to victory always. In other words, sa labanan, nakasama ang general sa triumphal entry, sabi niya, salamat sa Diyos. Yung leader namin, yung general namin, siya ang nagli-lead sa amin sa tagumpay sa lahat ng labanan. And of course, there are many battles sa buhay natin na kinakailangan nating mapagtagumpayan. So here again, ang sabi po nito, God who caused us, He leads us to triumph in Christ. Siya ang nagbibigay ng katagumpayan. No one else can give us victory always. Yung ipinapangako ng Nike na mga tao ay ma-feel nila ang victory, maging fans man sila o atleta na hindi naman nila kayang ibigay, but we bought in, na paglalaroan tayo, amen? Bibili tayo ng mga gamit na yan, ng mga instrumento na yan, because we want to feel at least we're winners. But they cannot give the guarantee that you can be a winner, real winner in life, katulad ng ipinapangako sa banal na kasulatan. Only Jesus made a promise that through Him, we will always have the victory. In actuality, the Bible tells us in 1557, God gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pansinin niyo po na ang victory ay regalo. Ito ibinigay. Actually, hindi mo ito ipinakipaglaban. Ang katagumpayan sa lahat ng area ng buhay natin na nais nating magtagumpay tayo ay bigay. Grasya yan. You cannot fight the battles alone because fighting alone will mean that you are going to lose. You cannot fight sin. You cannot fight death. You cannot fight grave ng nag-iisa.
Every man, tinangkanan nila na labanan ng tatlong pinakamalalaking bagay na ito, and they all lose. Only one, isa lang, ang nagtagumpay. Si Jesus. Now, He said, I want to give you the victory. Kung paano kayo nagtagumpay, as I overcome, you will also overcome. That's a promise. Ako'y nagtagumpay, then papagtatagumpayin ko rin kayo. I have the victory, and I promise you, you will be victorious in your life. That's a promise. Na tayo ay magtatagumpay. Kay Jesus, nagtagumpay na tayo. Now, He said, in your life here today, you can be a winner too. Now, bakit natin mahalagang malaman ito na siya'y nagtagumpay muna at yun ang ating kalalagayan? Sabi niya, through Christ, we receive the victory. Sabi niya, sa pamamagitan niya, nagtagumpay na tayo. That is our position. That is our privilege. Yun ang ating share sa nangyari. Privilege natin na tayo maging matagumpay because sabi ni Jesus, God already gave us the victory in Christ. Lahat ng mababasa niyong pangako at mga statement sa Bible ay mga statement na katotohanan. Kung sinabi ng Panginoong Jesus na tayo ay nagtagumpay na, that's our position. I am already a victor in Christ. That's how the Bible works sa buhay natin. Sinabi ng Diyos, then paniniwalaan natin, then paano mapoposes ang mga ito? Tuturuan din tayo ng Diyos. Pansinin po ninyo nang ibigay ng Panginoon sa Israelita ang lupa. Sabi, I gave you the land. Kailan yon? Panahon pa ni Abraham. Then, inulit niya ito kay Moses nang sila ay lumabas mula sa Egypt. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng sarili ninyong lupa. Amen? Then, sa panahon ni Joshua, ang sabi niya sa Joshua chapter 1, I have given you the land. Sabi niya, sige, tumingin kang lahat yan. Lahat ng masasakupan ng iyong mga mata, sabi niya, yon ang inyong magiging teritoryo. Sabi niya, yon ang ibinigay ko na sa inyo at sa inyong mga ninuno. I have given you the land. Joshua chapter 1, I have given you, binigay ko na sa iyo. Kailan nila na-possess, napasa kanilang kamay? 7 years after. Ibig sabihin, ibinigay, pero yung karnasan na ito ay matikman at mahawakan, mapagtayuan ng kanilang mga bahay, nangyari 7 years after. Pero sabi ng Bible, binigay ko na yan sa inyo. Binigay, pero kinakailangang maposes. The same thing is true with victory. Ano ang ating position? God says, I already gave you the victory. Now, you begin to possess it. So here, ipinapakita sa banal na kasulatan, ang victory, ang katagumpayan sa buhay, ay binigay na sa atin. And it includes everything. Because when He said, ang sabi rito, ng kanyang sinabi, thanks be to God who causeth us always, ibig sabihin, sa lahat ng panahon, ibig sabihin, sa lahat ng panahon na may mag-a-arise, na merong magtatayo para tayo ay labanan, tayo ay talunin, nagtatangka na tayo ay talunin in every areas of our life. Because sabi niya, sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, kapag may tumayo at pipigilan tayong magwagi, God already said, I already gave you the victory. So it includes everything in our lives. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang Biblia ay nagsasabi na tayo ay pinagtagumpay na ng Panginoon. And it is up to us
to possess this victory na ipinagkaloob ng Panginoon. It includes everything. Pansinin po ninyo sinabi sa 1 John chapter 5 verse 4. Everyone that is born of God is victorious. Whatsoever is born of God overcomes. I'm reading from the Amplified Version. Everyone that is born of God is victorious, overcomes the world. Now, sino yung whosoever or whatsoever is born of God sa verse 4? Verse 1 ng chapter 5, same chapter, 1. Ang sabi po rito sa verse 1, sino man, okay? Check mo sa verse 1, sino man ang sumampalataya, okay? Pansinin po niyo. Whosoever believe that Jesus is the Christ is born of God. Verse 4, whosoever is born of God. Sino yung whosoever is born of God? Yung nasa verse 1. Sabi niya, sino mang sumampalataya kay Jesus is born of God. Now itong whosoever na sumampalataya kay Jesus na born of God, binanggit niya sa verse 4. Whosoever is born of God, ang sabi niya, is victorious. Whosoever is born of God is already a winner. He is already victorious. He possesses the victory of God. Yun ang kanyang katatayuan. Now, he said, this is the victory. So, kanina, victorious ka na. But now, he is talking about this life. This is the victory. Faith. So in other words, how we possess the victory na ipinagkaloob na sa atin, he says, now this is the victory. Dito mo mararanasan yung katagumpayan. He said, faith is the victory. Faith is the victory. So, what manifests? Ano nagbibigay ng kapahayagan nung tagumpay na ginawa na at nangyayari na sa pamamagitan ni Jesucristo? Faith. In every promise of God and every truth of God, lahat ng totoo sa Biblia, yung lahat ng katotohanang inilagay sa Biblia, at lahat ng pangakong inilagay sa Biblia, yan ay atin. Entitled ka. Privilege mo. It is your right and your privilege as children of God. How we possess it, yun na lang ang pinag-uusapan dito. Remember nang sinabi kay Joshua, this is the land that I gave to you and to your forefathers. Now, he said, possess it. That's Joshua chapter 1. Basahin yung buong chapter 1. Makikita nyo, binigay ng Diyos. Pero ang trabaho nila Joshua, you possess it. Ibig sabihin, entitled ka na rito, now you possess it. And how you possess it, he said, this is the victory. Sabi niya, this is how you receive your victory in this earth. This is the victory. Narito ang katagumpayan. Ang katagumpayan ay nasaan? Faith. Sabi niya sa pananalig ninyo. Sa pananampalataya ninyo, you receive what God has promised in your life. So victory is something that God already gave us. God gave, and then we possess the victory. Only faith secures the promise. Lahat ng ipinagkaloob ng Panginoon ay laging sa pananalig at pananampalataya ibinibigay. An illustration of this, saklat ng 2 Samuel 23. Inistorya rito ang isang lalaki, paano siyang tumayo sa labanan. Okay? Ang sabi, 2 Samuel 23 verse 11 and 12, patungkol ito kay Shammah. Isa sa mga
great men ni David. The mighty men of David, ipinakilala siya. Sila yung mga tao na nung una ay in distress, discontent, and in debt. Sila yung 3D company. Sumama sila kay David. And then they became winners. At nang si David na ay naghari, ito na mga ito ang siyang mga pinaka-general nung kanyang kaharian because they were faithful kay David. Isa sa mga ito ay kinwento. Actually, ito yung kwento nila mula ron sa taas pababa. But look at this man na kung tawagin ay Shammah, David's mighty man. Next to him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. The Philistines, yung kaaway nila, gathered together at Lehi, where there was a plot of ground full of lentils. Isang taniman na nagbubunga na. Sabi nga, aanihin na lang. Punong-puno ang bukid. Ang halaman ng ito, ang napakalawak na lupaing ito, taniman ng lentils, gulay, nakakainin na or ibebenta na nung may-ari. But then, sabi ng Bible, yung kaaway ay dumating sa bukid na yon. What happened? The men fled from the Philistines. Takbuhan sila. Verse 12. But he took his stand in the midst of the plot and defended it. Sabi niya, pinagtanggol niya yung lupang ito para wag makuha ng mga kaaway na pumasok para kunin yung kanilang mga produkto. And notice what it says. Shammah struck down the Philistines, and the Lord worked great victory. So pansinin niyo, nang tumayo si Shammah, the Lord worked. Nung nagpasya si Shammah na ipagtatanggol niya ang lupa, the Bible tells us nakipaglaban siya, the Lord worked a great victory. Why? Simply because si Shammah ay tumayo sa labanan. Paano ba ang pagtayo sa labanan? Kagaya ni Shammah, there will be times na merong kaaway na gustong kunin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Idedepensa mo yan. May mga taong gustong kumuha ng nakatanim. Do you know that your heart is the soil where the seed of God ay itinatanim? Do you know na ang mga Christians ay tinawag na God's field? Sa aklat ng 1 Timothy, binanggit yan. 1 Corinthians, binanggit yan. You are God's field. Sabi, kayo ay taniman ng Diyos. Anong itinatanim niya? Tinatanim niya sa puso natin yung mga pangako niya. Tinatanim niya sa puso natin yung pwedeng mangyari at kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. But the Bible tells us, the enemy comes, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 8, Mark chapter 4. Sabi niya, the sower sows the word. The seed is the word of God, tinatanim sa puso ng mga tao. And then sabi niya, the enemy came, Satan, sabi niya, dumating ang kaaway, at sa iba, ninakaw yung mga salita na natanim sa kanilang puso. Binhi ng salita ng Diyos. When you listen to the Word of God, lahat ng totoong pangako ng Panginoon dyan, katotohanang pangako ng Panginoon, yan ay mga pangako na para sa iyo. Isang araw yan ay aani. Katulad nung sinabi sa kanyang mga parabola, isang araw lalago yan, magbibigay yan ng ani, 30, 60, 90, 100-fold return. Yung mga salitang yang natatanim. Natanim sa puso mo ang isang salita. Then sabi niya, tatangkain ng kaaway na alisin yan sa puso mo. Those are the promises sometimes kinalimutan mo na because it seems na yung pangyayari ay kabaligtaran ng mga pangako ng Panginoon sa iyo. When God promises you and He says,
The blessing of the Lord maketh rich. Sa iyong sitwasyon, malayo doon sa sinasabi ng Panginoon that the Lord is making you rich or increasing you. The word maketh simply means increase. So yung pangyayari at saka yung nakapangako sa sinabing salita ng Diyos at yung katotohanang sinabi, malayo sa sitwasyon mo. The enemy is coming, the enemy comes and he says, see, paano mong masasabi na ikaw ay ini-increase samantalang yung sitwasyon mo naman ni hindi mo nga nararanasan yung increase. In fact, kabaligtaran pa nga. Ikaw ay nawawalan. But ang sabi ng Panginoon, the blessing of the Lord maketh increase. So ang pagpapala ng Panginoon, sabi niya, nag-i-increase. So kung malayo ito, sinasalakay tayo ng kaaway, what are you going to do? Just like Siyama, you need to defend yung inaagaw sa iyo. Kapag malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos yung ating karanasan, doon natin kinakailangang tumayo. When God said, He's the promise, believe, you and your household shall be saved. Pangako yan. Acts 16:30-31. Pero sa katotohanan, maaaring yung iyong mga kasambahay ay pinagtatawanan ka or kukutsain ka. When I first came back sa aming tahanan, I was the black sheep of the family. Bumalik ako, yung pride ko ibinaba ko kasi sa buong panahon ng ako'y teenager, layas ako, ayaw kong matumira sa amin. Okay? Pero for the first time, bumalik ako, ang daladala ko ay si Jesus. Sabi ko sa mga kapatid ko, sabi ko sa aking ano matawag doon? Bayaw. Okay, sa tsuhing ko, sa nanay ko, nandun silang lahat. Sabi ko, binago na ako ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng aking nakatatandang kapatid, Sister Tess, yun lang religion natin, hindi natin magawa eh. Nagdala ka na naman ng bago. See? And then yung aking, yung mga members ng family, they don't believe. So, the promise is, believe you and your household shall be saved. But then yung circumstansya ko, malayo. In fact, kinukutya nila ako. That's, you need to defend yung sinasabi. Thank you, Lord. Malayo yung sitwasyon, but I believe your word. Ipagtatanggol ko yung salita mo na nagsasabi, believe you and your household shall be saved. Yun ang aking paniniwala. Ang aking sambahayan, ililigtas mo sapagkat niligtas mo ko. Pero ang sitwasyon ay kaiba. That's how faith works. You take a stand on the promises of God kahit nakakontra yung ating nararanasan or nakikita. When I took the first word, when I was so poor na hindi nga ako makabili ng dalawa o sabi nga na, pang isang linggo man lang na damit, hindi ko mabili. When I was so poor, I heard the message that if I will just put first God and His Word, sabi niya, God will prosper me. So, natanim yun sa puso ko. Ang sitwasyon ay hindi nagbabago. But then, kinakailangan ko ipagtanggol. Kinakailangan kong panampalatayan at sabihin sa aking sarili at sa Diyos, no. God said, Beloved, I wish above all things that you prosper and be in health even as your soul prospers. Thank you, Lord. I am prosperous. Kahit na yung aking sitwasyon ay malayo sa aking tunay na kondisyon, yung pangako ng Panginoon ay wala. I was preaching prosperity and the blessings of God, samantalang ako hindi man lang sumasahod ng minimum sweldo sa church. Wala akong pera sa bulsa. Sometimes hinahatiran ako ng mga pagkain ng mga kapitbahay na miyembro natin. But I was preaching that God wants to prosper us. At ito yung ating privilege. We are prosperous in Christ. Pinayaman na tayo ng Panginoon. Kahit wala akong pera sa bulsa.
So yung sitwasyon at yung sirkumstansya ay malayo sa pangako ng Panginoon. Paano mong pagdidikitin yan na yung pangako at saka yung sitwasyon mo, bibigay yung sitwasyon mo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. The Bible says, this is the victory. Ito yung tagumpay. Faith. Faith. Now, kung paanong within 7 years, yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, this is the land that I gave you, possess it. After 7 years na pa sa kanya. Same thing. Kung ano man yung pangako ng Panginoon, it is ours now. You begin to possess it by faith. Then, yung ating mga sirkumstansya ay magbabago. I don't know how God is going to do this for you. But God can do it. I tell you, kaya ng Panginoon, mga himala ay kayang ipagkaloob ng Panginoon sa atin. While we are believing God despite of the circumstances, at tayo ay tatayo sa gitna, habang dumarating ang kaaway sa atin, we will defend yung ating mga tanim. Remember si Shama? Dinipensan niya yung kanyang tanim. May mga tanim sa inyong mga puso. Mga pangako ng Diyos, nang once ako'y nagpipreach, kinuha niyo, sinabi niyo, para sa akin yon. Ito ang buhay na gusto ko. Ito yung sinasabi ng Diyos sa pananaligan ko. But because the enemy comes, matagal magbago yung sirkumstansya, some of us, pinabayaan na lang na yung ating mga tanim ay nakawin ng ating mga kaaway. Si Shama ay tumayo sa gitna. Sabi niya, hindi ko ipapaagaw sa inyo ang tanim. And notice what it says. This is faith. Tumayo siya sa gitna at hindi niya ipinaagaw yung mga natanim. Yung naroon sa bukid niya, hindi niya pinaagaw. Hindi niya pinabayaang manakaw ng mga Philistines, yung kanilang kaaway. And notice also what it said. This is something good. Because ang sabi po rito, the men fled from the Philistines. Ibig sabihin, marami sila ron sa taniman, sa anihan. Pero nang makita yung kanilang mga kaaway, nagtakbuhan. Walang sumama kay Shama. Hindi sumama kay Shama. Kaya si Shama ay tumayo ng walang kasama. The Bible tells us, lumaban siyang nag-iisa. This is how faith works. There were times sa buhay natin na walang sasama sa iyong pinapaniwalaan. Hindi lahat ng mga tao ay kayang paniwalaan yung tinanggap mo sa Panginoon. At maaaring hindi sila maniniwala sa sinasabi mong ito ang mangyayari sa aking buhay, ito yung aking pinapaniwalaan. And there were times na ikaw na lang mag-isa ang naniniwala sa iyong pinapaniwalaan. There were times na ikaw ay makikipaglabang mag-isa sapagkat ang paniniwala ay tumatayo ng pakikipaglaban kahit siya'y nag-iisa. Ang sabi ng Bible, sabi niya, what if ang mga tao ay hindi maniwala? Shall it make the faith of God void, nullified? Sabi ni Pablo, no. Let every man become a liar, but God is truth. Anong point ni Pablo? Sabi niya, there were times na yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na kayang paniwalaan ng maraming mga tao. But then sabi ni Pablo, mawawalan ba ng bisa yung pangako? Mawawalan ba ng bisa yung salita ng Diyos? Dahil lamang sa hindi naniwala yung tao. Sabi ni Pablo, no. Let every man be a liar, but God is the truth. Sabi niya, hindi mananaig yung kawalang paniniwala ng mga tao. Kung lahat ng mga tao hindi maniniwala sa sinasabi ng kanyang salita, yung salita ng Diyos ay totoo pa rin, kahit hindi ito paniwalaan. Only na yung mga taong maniniwala lang ang makikinabang sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung mga tao hindi maniniwala na may langit at may impyerno, hindi mangangahulugan yan na hindi totoo na may langit at impyerno kahit hindi mo paniwalaan. Because what God said is true, nandun na yan. Hindi mo man paniwalaan yan, hindi mawawala yung langit at impyerno dahil lang sa hindi ka naniniwala. Pero ito'y pakikinabangan ng iba.
Kung sinabi ng Diyos ng Panginoon ay magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan, then there comes a time na ikaw na lang mag-isa ang tatayo sa paniniwalang yan. If God tells you that by the stripes of Jesus Christ, you were healed, there will be some na hindi maniniwala because ang circumstance ay hindi nagbabago. But if you're the only one person na maniniwala dyan, then it can happen to you. Hindi mangyayari sa iba, but for those who believe, ito'y mangyayari. Because that's the rule of faith. According to your faith, be it done unto you. At ang magpapangyari sa mga pangako ng Diyos sa buhay, may walang iba kundi ikaw. God gave, but you must possess. And there comes a time na sa pagpopossess ng mga salitang ito ng Panginoon, sometimes ikaw na lang ang tatayo. I remember na meron akong dream many years ago. Ako yung kauna-unahan na nangarap sa Tondo. Sabi ko, I will build the first air-conditioned church sa Tondo, sa tulong ng mga kapatiran. Noong mga panahong yun, wala pang aircon ng mga churches. Kahit na yung simbahan ng Tondo na laki-laki, hindi naka-aircon yan. But we were just small group na kagaya nito. I announced to the congregation, we'll build the first air-conditioned church dito sa Tondo. So yung una kong kampanya, hali kayo, tulong-tulong tayo, gagawin natin itong first air-conditioned church sa Tondo. Wala pang air-conditioned church sa Tondo noon. That was 1982, 83. Wala pa. Nagtitiis ang mga tao sa init. Sabi ko, ako hindi. Mag-aircon tayo. Kaya ng Panginoon yan. So sa unang mga bigayan, malalaki. But katulad ng mga campaign, there will come a time, malaki yung halaga nun eh. Ako wala na nagbibigay. Minsan, ang collection sa aircon, 0. Wala na naniniwala sa sinasabi ko. Kasi matagal na yung bigayan. Mahigit 1 taon na, wala pa nangyayari. Yung mga tao, nagsawa na magbigay. Parang ako na lang ang naniniwala doon sa aking pangarap. But I stood. I said, kahit ako na lang ang maniniwala dito sa pangarap na ito. Amen? I still believe. Ang Diyos ang magsusupply. See, there comes a time na parang ikaw na lang ang tumatayo at hindi naniniwala yung iba. But katulad ni Shama, kahit walang sasama sa paniniwala mo at kahit wala kang kasama, amen? You've got to take a stand and say, I believe, kahit na ang iba'y hindi na maniwala, ako'y magpapatuloy sa aking paniniwala. You see, that's faith. Ang paniniwala at pananampalataya ay hindi dahil lamang sa gumib up yung iba, mag-give up ka na rin. No. You take a stand. Katulad ni Shama, he took a stand. And notice what it says, he defended it. Kailangan nating idepensa. Because there were times na yung nangyayari ay kakontra nung sinasabi ng salita ng Diyos. And we've got to defend it. And how to defend it, you must say and confess it even though during those times, kakontra nung sinasabi ng salita ng Diyos yung nangyayari. That's how faith works. We've got to be strong in the Lord at magsasabi na ito ay totoo despite of the fact na wala nang naniniwala at ikaw na lang. At kahit hindi pa nangyayari yan, pinoproklama ng iyong mga labi ang iyong paniniwala, I believe I am victors in Christ. I believe I'm a winner. Ako magtatagumpay dito at ako'y magtatagumpay dahil si Jesus ay palaging nagtatagumpay. You've got to say it katulad ni Pablo. Pansinin po ninyo. Itong trabaho ng paniniwala at pananampalataya, nagsasabi ka na ng isang bagay kahit hindi pa nangyayari sa iyo. Pero dahil nakita mong ipinangako ng Diyos, dahil nakita mong yun ay karapatan mo, you can say it, believe it, even though it's not happening yet. That's faith. Si Pablo nagsasabi, thanks be to God. We have the victory in Christ. Anong pinag-uusapang victory dito? Pagtatagumpay laban sa kasalanan. Si Pablo, nang sinasabi niyon, magkakasala pa siya uli. No man is perfect. Pero sinasabi niya, tagumpay na ako sa kasalanan. Alam niya, ilang araw magkakasala pa siya. Pero sinasabi niya, tagumpay ako laban sa kasalanan. Over death. Naranasan na bang mamatay at mabuhay? Hindi pa.
Hindi pa niya nararanasan yun, pero pinuproklaman niya, sabi niya, I believe. Kay Jesus, napagtagumpayan na ang kamatayan. Napagtagumpayan na ang libingan. In fact, sinasabi niya sa libingan, oh grave, where is your sting? Oh death, where is your sting? Sabi niya, nasa ng kamandag mo? See, nagsasalita siya. Sinasabi niya, oh, nasa ng kamandag mo, kamatayan? Kahit hindi pa niya naranasan, nagsasalita na siya, hindi ka mananaig sa akin, pero lahat ng tao ay mamamatay. And yet, he was already proclaiming victory in Christ. That's faith. When he said, thanks be to God who gives us all victory always. So yun ang kanyang lengguwahe. He said, salamat sa Diyos. Pinagtatagumpay niya ako sa lahat. Kahit alam niya na ang kondisyon ng buhay ay hindi naman yung eksaktong sinasabi ng salita ng Diyos. But you must learn to say and proclaim what you believe. Despite of the fact na narito ang kaaway, sinasalakay ka, kakontra ang nangyayari, we've got to believe and say it in faith just like Paul. Because kailan natin gagamitin at saan natin gagamitin yung ating paniniwala? Hindi mo yan gagamitin kung nandyan na ang mga bagay. Sabi ni Pablo sa aklat ng Romans, ano pang yung paniniwalaan? Ano pang yung pinapag-asa kung yung bagay na pinapag-asa mo ay nandyan na? Hindi kailangan ang pananampalataya sa mga bagay na nandyan na. Ang pananampalataya ginagamit sa mga bagay na wala pa sa'yo. Kaya yung sinasabing, ako mananampalataya pagka nakita ko na, mangmang. Paano pang pananampalataya ng isang bagay na hawak-hawak mo na? Itong microphone na ito, sabi ko, ako, alam nyo, nananampalataya ako, ito microphone. Sasabihin nyo sa akin, mangmang, you're a fool. Hindi tama yung lengguwahe mo. Paano mong gagamitin yung pananampalataya sa isang bagay na hawak mo na? Hindi mo na kinakailangan panampalatayanan yan. Hawak mo na, microphone yan. You know already. Microphone yan. Hindi mo na sabing, I believe na ito ay microphone. No. Ang pananampalataya ginagamit sa mga bagay na hindi mo pa nakikita at ito yung magkaroon ng katotohanan sa presente nating kondisyon. Ano yung bagay na hindi mo pa nakikita? Hindi mo pa nakikita na ikaw ay nagtagumpay na sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa lupa. Marami sa atin maaaring hindi pa tagumpay doon sa kahirapan ng buhay. Amen? Gusto mo mapagtagumpayan yan. Wala iyan sa kondisyon mo. Now you begin to believe. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinagtagumpay mo ko laban sa kahirapan. Amen? Praise the Lord. That's how we use our faith. Yung pananalig ay paniniwala doon sa mga bagay na hindi mo nakikita para ito ay maging totoo sa iyong karanasan. Amen? Hindi ako magsasabing I'm healed. Amen? Kung nasa sa akin, yung kagalingan, I know. Gagamitin ko lang yung salitang sinasabi ng Panginoon, by the stripes of Jesus Christ, I am healed kapag ako'y may sakit. Kasi pag ako'y malusog, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko'y, thank you Lord, I will remain healthy as long as I live. That's faith. Because maniniwala ako sa isang bagay na hindi pa nangyayari sapagkat yung bagay na I will be healthy throughout all the days of my life, wala pa yan sa akin. So when I say, thank you Lord, I have divine health, and I will be healthy, serving you all the days of my life. That is proclamation of faith. Why? Kasi nasa yung huli ng buhay mo, wala pa sa'yo. Hindi mo nga malalaman kung malusog ka pa pagdating doon sa panahon yon. But you are believing now. I thank you, Lord. I will serve you. 90 years, 100 years. Thank you, Lord. Salamat. Magiging malakas ako, maglilingkod sa'yo hanggang sa ako ay maging 100 taon. That's a proclamation of faith. Because hindi pa nangyayari sa iyo. Pero pag hawak mo na, hindi na kailangan ng pananampalataya dyan. So I will not say I'm healed. Why? Because I'm healed. Meron na akong health ngayon. So ang gagawin ko, na paniniwala, I thank you Lord, I believe, I will be healthy and I am healthy all the days of my life because you said, Beloved, I wish above all things, 3 John 2. Beloved, I wish above all things that you prosper
and be in health. So sabi niya, hinahangad ko na ikay malusog na palagi. So that's faith. Because hindi lahat ng panahon ikay magiging malusog na palagi. But now you are proclaiming it so that you can possess health. Hanggang sa ikaw ay kunin ng Panginoon. Amen? So you are saying, I am healed by the stripes of Jesus. Sinasabi mo yan kung kailan ikaw ay merong nararamdaman or merong sakit. Because kung talagang ikaw ay malusog, hindi mo sasabihin na ikaw, alam mo, naniniwala ako. Parang ito, naniniwala ako, itong hawak ko, microphone ito. Na hindi mo kailangan ng pananampalataya dyan. Because hawak mo na yan. So that word na sinasabing to see is to believe is just crazy saying. Because hindi mo kinakailangan paniwalaan ng isang bagay na hawak-hawak mo na. Ang pananampalataya ay ginagamit sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. At kung ito ay iyong paniniwalaan, you will agree with what God says, it will happen to you. Mga pinaka-greatest prayer lang aking sasabihin sa inyo. I prayed 2020. Now, 2019. Sabi ko, Panginoon, pupunta ako sa Amerika. Gusto ko na, kaya ako pupunta rito, maghahanap ako ng materials na ibibigay sa amin ng libre, pero kumpleto na. Na bagay doon sa aming congregation. Kasi sabi ko, nagra-run out kami ng mga teaching sa mga leaders kapag ka magpiprepare pa kami. So bigyan mo nga ako, Panginoon, ng, i-connect mo ko ron sa mga tao na magbibigay sa amin ng materials na talagang kumpleto na. Mula sa una, bagong born again ka, hanggang sa huli, magagamit namin. I prayed. Second thing na ipinag-pray ko, Lord, sabi ko, gusto kong mag-preach sa Amerika pero ayokong mag-advertise ng aking sarili. Sabi ko, pupunta ako roon, walang nakakaalam, but then magpipreach ako sa Amerika. Pagpunta ko roon, sa airport, may nakilala akong tao. Okay? Pastor siya. Daldal din yung iPad. Sabi niya, anong business mo sa Amerika ngayon? Sabi ko, dadalaw lang ako sa aking hipag, yung aking misis. Sabi ko, yung kapatid niya nasa Amerika, dadalaw muna kami. Okay. Nagkakwentuhan kami, pastor pala siya. Okay? Tapos siya yung may material sila na noon ay ginagawa pa, pero kumpleto na, nasa iPad niya na. Nakwento ko sa kanya kung anong rason, kung bakit ako pupunta. Sabi ko, pupunta ako ron sa ilang mga friends doon at magtatanong-tanong ako kung may mga materials na pwede kaming gamitin. Pinakita niya yung materials niya, kumpleto, mula sa una hanggang sa huli. Pagka ito, ipinrin ito, ganyan ang volume. Nasa akin ngayon. Ganyan ang volume na papel. Ganyan kakapal yung materials. Nasa akin, ngayon. Kinonekta ako ng Panginoon sa kanya at binigay sa amin ng libre. Pinakilala niya ako sa author. Sabi niya, ito gamitin mo sa church mo, then mapapakinabangan yan. Bagong gawa lang yung materials, hindi pa inilalabas. Pero binigyan niya na ako ng kopya. Okay, ngayon, ganun kakapal. Andiyan, nasa akin. Pumunta ako sa Amerika, sabi ko, walang makakaalam na naroon ako. Kahit nga sa kongregasyon, di ako nagpapaalam pag pumupunta ako eh. 2019, hindi nangyari. Wala nag-invite sa akin. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-preach. Ayon doon sa aking prayer that time. Wala nagbigay sa akin ng pagkakataon. So umuwi ako rito. But every day, every time na maaalala ko yung gusto kong mag-preach doon, I'll just say, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw magpo-provide ng open doors. Salamat po, aming Panginoon. I know na ako'y magtuturo sa Amerika. Pupunta ako sa mga churches dyan, ako'y magtuturo dyan. And you will provide for me an open door. Walang nangyayari. For the past 2019, nahit tayo ng 2 years or almost 3 years na pandemic. 2021, nakakalas tayo. 22, nakakalas tayo ng 22. Wala na tayong pandemic. Tumawag ako sa
Kaming dalawa, sabi ko, nagsawa na kami nalang dalawa nagkikita. Sa Amerika, luwag-luwag na nun. Pwede nang umikot-ikot ang mga tao. So tumawag ako sa kami ni Edna, tumawag sa kapatid niya, gusto namin pumunta sa Amerika. Sige, padala ko kayo ng ticket. So pinadala kami ng ticket, pumunta kami ron. The same prayer na sabi ko, Lord, ikaw magbibigay sa akin ng opportunity, magpipreach ako sa Amerika, hindi ko ipaparada ang aking sarili, walang makakaalam na ako'y nandito. Hindi ko ipopromote ang aking sarili, ikaw magbibigay ng pagkakataon sa akin. Nung nandun ako, after 2 years yan, 19, pinag-pray ko na yan, 2022. Tumawag yung isang kapatiran, naroon sa Virginia. Pastor, nakita kita, nandito ka pala. Wala nakakaalam nun. At hindi ko sinasabi kahit kanino. Kaya lang, nagtuturo kasi ako para sa atin dito, Wednesday service. Nakita ako. Sabi niya, Pastor, nakita ko yung ano nyo, yung pinagtuturuan ninyo. Sabi niya, hindi ho sa Pilipinas yan. Kasi naka-video lang. Alam niya, mukhang Amerika. Taga-Amerika siya. Mukhang hindi sa Pilipinas nagtuturo si Pastor. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, hindi ho mukhang Pilipinas yan, yung nagtuturo kayo. Mukhang narito kayo. Sabi ko, kung dito pala kayo, hindi niyo sinasabi sa akin. Punta kayo rito, Pastor. Sabi niya, pwede ba? Magturo kayo sa amin dito. Sabi ko, pagpaalam mo rin sa pastor niyo. So, pinagturo ako sa isang church nila. Yung pastor nila, nakipag-connect sa akin. Nakapagturo ako sa church. Sabi ko, natupad yung 2019 na sinabi ko sa Panginoon na magtuturo ako, hindi ko kinakailangan imbitahin ang aking sarili, hindi ako magpo-promote, hindi ko sasabihin kahit kanino nasa Amerika ako. Pero may nakaalam. Amen? Nasa Virginia siya. Paano nangyari? Amen? That's how God works. Hindi mo nakikita, but you are thanking God for some things na hindi mo nahahawakan, but because ito'y naroon sa salita ng Diyos, you say, thank you, Lord, salamat po sa iyo. Kahit wala pa ako sa mga churches doon, I said, thank you, Lord, salamat po sa iyo. I know na makapagtuturo ako sa Amerika, ikaw ang bahala rito, hindi ko ipopromote ang sarili ko, walang makakaalam na nasa Amerika ako, sabi ko. Hindi ako magpapaalam na ako'y narito sa Amerika. Tinawagan ako. Nakita niya lang. Amen? So this is how God works. How faith works. You are saying what is written in the Word of God, kahit na hindi mo pa hawak-hawak, and because nakita mo at nabasa mo salita ng Diyos, you are proclaiming these things, believing, Lord, thank you. I want to say to you that I believe your word. Sabi mo, I wish above all things that you prosper and be in health. I thank you, Lord, for my health. I thank you, Lord. I will be healthy all the days of my life. I thank the Lord for 40 years. Kahit minsan, hindi ako napunta sa hospital. Sabi ko pa sa Panginoon, wala akong angal, ako ang bibisita. Ito pinapangako ko sa iyo, wala akong taong tatanggihan kapag ka nagsabi sila, Pastor, puntahan nyo yung aking mahal sa buhay, may sakit po. Wala akong aangalan dyan, basta ang sabi ko sa Panginoon at that time, Lord, hindi ako dadalawin sa ospital. All the days of my life, ako ay nasa isang position lang. Ako ang dadalaw, ayaw ko na ako ang dadalawin kahit kailan. Payag ako dumalaw sa mga may sakit, wag lang ako dadalawin. Thank you, Lord. Salamat po na ako'y malusog, ako'y malakas. Hindi ako dadalawin, ako ang dadalaw. At ngayon, dadalaw ako ng dadalaw, pero hindi niyo ako dadalawin sa ospital. How faith works. Ito isang bagay na naroon na sinabi lang ng Panginoon, i-apply mo sa panahong ito kahit wala pa sa iyo. Because kung ito'y napa sa iyo na, hindi mo na kinakailangan manampalataya. Ang pananampalataya, the Bible tells us, faith is the evidence of things that you hope for. You are hoping for something. It is the evidence. It is the title deed. That means, sabi niya, ito yung title deed. As if ito ay letter. Di ba ang title deed? Letter lang yan. Faith is the title deed of the things that you hope for. So it represents something. It represents a title deed na wala pa sa'yo, pero may titulo ka. Ito katulad na sometimes sa mga mayayaman na minsan bumibili ng mga lupa, ang hinahanap nila yung titulo lang. Pag ipinakita yung titulo ng mga
trusted nila mga advisors. So sige, bilhin mo na yan. Hindi nila nakikita yung lupa, pero sa pamamagitan lang ng title, alam nila na ito'y kanila na pagka binayaran. So hindi pa nila nakikita yung lupa because meron silang title deed. That's faith. Faith is the title deed of the things that you hope for. You are hoping for your provisions. You are hoping for your supply. You are hoping for the blessing of the Lord that maketh rich. All that you have is the title deed. The title deed is the Word of God na kumocover doon sa iyong hinihiling. Amen? When God says, I wish above all things that you prosper, so ang title deed mo sa prosperity is yung word na sinasabi sa 3 John 2. Beloved, I wish above all things that you prosper. Kung ikaw'y nangangailangan ng supply and there is no more supply, your title deed that the supply will come ay yung Philippians 4:19 na nagsasabi, my God shall supply all my need. So, paano supplyan ang aking, paano ko malalaman meron akong supply? Meron akong title deed. Ang title deed ng supply, Philippians 4:19. Paano ko malalaman na yung aking mga members ng family ay maliligtas? Anong title deed? Anong katiyakan na yan ay akin? Ang katiyakan yan, ang title deed na sa'yo yan, ay yung nakalagay sa Acts chapter 16, verse 30-31. That's the title deed. Nakalagay doon. Yun ang iyong pag-aari. Beloved, ang sabi roon, believe on the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. That's my title deed. When I am sick, anong title deed na ako'y magaling? Isaiah chapter 53, mula rin sa verse 4 and 5, ang sabi, by His stripes, you were healed. That's my title deed. Yun ang title deed ko sa pinapangarap ko or inaasam ko. That's how faith works. So if you've got the victory, thanks be to God who gives us victory. When I am in defeat, kung ako ay talunan sa panahong ito, anong title deed na ako ay tagumpay? Yung nakalagay sa 15:57 na aklat ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 2, verse 14, that's my title deed. So, even though I am not yet victorious sa tingin at circumstansya, sitwasyon, I am proclaiming it and I am saying, Lord, salamat po sa katagumpayan. I know I am victorious. Paano ko nalaman? Meron akong title deed ng victory. Anong title deed? Faith. Na nagsasabi rito, ang title deed ko sinasabi, God gives us victory and I possess it now in Jesus' name. That's my title deed. Faith is the title deed of the things that you hope for. You don't see it. Ang nasa iyo lang, title. Amen? Yung title deed, yun lang ang nasa sa iyo. You don't possess it by hands yet, but you are believing God. This is my title deed. In my healing, I have a title deed na nagsasabing ako ay pinagaling. Healthy bodies, the Bible tells us, beloved, I wish above all things that you prosper and be in health. That's my title deed. Health. Riches, my title deed yan. The blessing of the Lord, it maketh rich. I am blessed. I have the blessing of the Lord. God is increasing me. Despite of the fact na ang sitwasyon ay pababa. Despite of the fact na ikaw may business papalugi. Despite of the fact, doon mo nga gagamitin yung paniniwala eh. Kapag ka bumababa, hindi mo gagamitin yan kung nararanasan mo na yan. Ang pananampalataya hindi ginagamit sa mga bagay na nasa sayo na, ginagamit to sa mga bagay na pinapag-asa pa lang. So pinapag-asa ko pa lang na aking business mag-turn around, so ako'y maniniwala ng Diyos ang siyang magpapala sa gawa ng aking mga kamay. Even though the situation ay kakaiba. So through the ups and downs of life, the Bible tells us, ang victory lang na nasa sa atin is faith. When you've got faith, you've got the victory. Si Shammah, notice what it says. Tumayo, he struck down the Philistines. The Lord worked. So, tumatrabaho ang Panginoon the moment na si Shammah ay nag-decide, I'm going to defend my lentils. I'm going to defend this land. This land is mine.
God gave this land to me. Amen. You've got to take a stand. What is your land? What is your promised land? The promise of God is your promised land. So you've got to defend it. Ididefensa natin doon sa mga sirkumstansya na kakontra ng ating nararanasan. That's why the Bible tells us, you need to fight the good fight of faith. See, ang labanan ay fight of faith. Ipinakikipaglaban natin yung pinapaniwalaan natin na nakita natin sa salita ng Diyos. At labanan yan. That's our battle in life. Na yung sinabi ng Panginoon, papapangyarihin natin dito. Sa ating karanasan. When God says, I already gave you the victory, so we possess the victory by exercising our faith. When God gave you, we said, the blessing of the Lord will make you rich, it will make you increase, so we possess it now by believing, Lord, thank you. I know I am increasing. I know increase is for me. So that's how we fight faith. Kapag tayo ay inaatake ng kaaway, sinasabi ng layo. Ay kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mo nga itong batong ito na tinapay. Ano sabi ng Panginoon? Oh, it is written. Nasusulat. So yun ang panlaban natin. Sabi na, wala, yung circumstansya mo, hindi naman nagbabago. Oh, it is written. Kung ako ay tumatayo, ang Diyos tumatrabaho. At kapag ang tumatrabaho ang Diyos, alam ko may nagbabago. Hindi naman kinakailangan makita kong lahat ang mga pagbabago. I just believe it. Amen? I know that God is working. How do I know? The Bible tells us, God works all things together for your good. So, sinabi na ron, God works. So, kung sinasabi ng Biblia, God is working all together for your good, so ang aking responde, God is working. Ang diablo yung magsasabi, walang nangyayari. Sinungaling ka. Ang sabi ng Bible, God is working all things together for my good because I love the Lord. Nasusulat na, sabi, nagtatrabaho ang Diyos. Ang diablo magsasabi sa iyo, walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. This is the fight. This is the fight. The Bible says, God is working all things together for your good. Ito na mga diablo yung nagsasabing, oh, talaga ba? Bakit walang nangyayari? No, sabi na ng Bible, may nangyayari. Oh, God is working. Ang Diyos ay tumatrabaho. Ang diablo na may magsasabing, Timo, walang ginagawa ang Diyos. Doon tayo magsasabing katulad ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya kay Peter at the time, Satanas, lumayo ka sa akin. See, it's the same thing na sasabihin natin sa mga thoughts na yan. Na magsasabing, oh, walang nangyayari. Tignan mo, parehas pa rin ang sitwasyon. Sasabihin natin sa kanya, sinungaling, lumayas ka sa akin, Satanas. Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa diablo. Nang nagsasabi siya, it is written. Bandang huli, sabi ng Panginoon, begone, Satan. So, umalis ka. Umalis na ang diablo. Wala na sinagawa. See? This is how we fight our battles. So ang victory natin, sabi niya, ang ginagamit dyan ay paniniwala. Makikipaglaban tayo, ang gamit natin ay ang ating paniniwala, and faith will triumph because faith is the victory. It follows also that if faith is the victory, tama lang na sabihin natin, no faith, no victory. Because faith is the victory. No faith, no victory. Napansin niyo ba? If faith is the victory, if you've got no faith, there is no victory because faith is equivalent to victory. It follows also that if I have a small faith, then I have small victory because small faith equals to victory. And there is a measure of faith sa buhay natin. Katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, there is what we call little faith. Sinabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga lahat, oh, little faith. Nung sila ay natotrouble doon sa dagat, at sabi nila, ito yung little faith, akala nila lulubog na sila, ginigising nila ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, oh, little faith. But there is also the thing called small faith. Faith as a mustard seed.
But there is also what we call great faith. Binanggit yan patungkol doon sa isang babae, Syrophoenician woman, na pinalayas ng Panginoong Hesus yung demonyo sa kanyang anak. Sapagkat ang sabi ng babaeng ito, Panginoon, kahit yung mga tuta at yung mga aso, may karapatan doon sa mga mumo na nalalaglag sa lamesa ng kanyang amo. Hindi ko naman hinihingi yung pagkain. Ang hinihingi ko lang mumo. Wala ba akong karapatan sa mumo? Sabi niya, ang aso, sabi mo sa amin, kami, aso ako. Kasi sabi ng Panginoon, ang pagkain ay para sa mga anak sa tahanan. Food is for the children ng master. Ay sabi, kasi hindi siya Israelita eh. Ang sabi nitong babaeng ito, sabi niya, Lord, sabi kasi ng Panginoon, hindi ito para sa mga aso. Kinlaim niya na yon, hindi ako para doon. Sabi niya, Lord, kahit ako aso lang, may karapatan pa rin ako sa mumo na nalalaglag sa lamesa mula sa aking amo. Sabi niya, hindi ko naman hinihingi yung pagkain eh. Ang hinihingi ko lang, mumo. Sabi ng Panginoon, ang laki. See, great faith. Ang laki ng paniniwala mo. Go, sabi niya, your daughter lives. There is great faith, there is small faith, there is little faith. So meron yan. Now, if this is true, then your victory depends on you now. Yung dami ng bilang ng pagtatagumpay sa buhay mo, at yung mga bahagi ng buhay mo na nais na magtagumpay, lahat yan ay nakasalalay na sa iyo. Binigay na ng Diyos, ikaw na lang ang kukuha kung gaano karami ang kaya mo na pagtatagumpay. Amen? Notice, ang sabi po rito, 1 John 5:4 again, whosoever is born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, our faith. Okay? Tingnan nyo na meron ding pagtatagumpay na malaki at saka may pagtatagumpay na maliit. Okay? Yung pagtatagumpay na malaki, binanggit dito ni Pablo sa chapter 8 ng Aklat ng Romans. So, depende sa laki at sa dami ng katagumpayan sa iyong paniniwala. Remember, according to your faith, be it done unto you. Sabi niya, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus? 8:35 ng Aklat ng Romans. Shall tribulation? Sabi niya, yung paghihirap, distress, yung mga panahon na kinakailangan namin ng saklolo, persecution, pag-uusig, famine, kawalan ng makakain, or kawalan ng maidadamit, or panganib, or mga instrumento ng kamatayan, katulad ng espada. Sinong kayang makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo? Katulad ba ng nasusulat? Kami pinapatay na para kaming mga tupa sa katayan. Nakalinya na kaming mamatay. Sabi niya, makakapanaig ba ito sa pag-ibig ni Jesucristo sa atin? Then Paul says, no. And he says, in all these things, pansinin po niyo yung all these things, kasama doon yung, sabi niya, paghihirap ba? Yung mga panahon na wala nang sumasaklolo sa iyo at ikaw ay tumatawag, saklolo, tulong. Persecution ba, inuusig ka? O wala ka nang makain? Sabi niya, mananagumpay ba sa iyo yung wala ka nang makain? Mananagumpay ba sa pag-ibig ni Jesus yung ikaw wala ka nang maidamit? Nakedness. Yung ikaw ay nasa panganib, kaya bang mapagtagumpayan yan at madaig yung pag-ibig ni Jesus sa atin? Sabi ni Pablo, no! Then he said this word, in all these things, we are more than conquerors. Okay? Kami higit pa sa mananagumpay. Okay? The word more than conquerors, actually, ang pinakamalapit na meaning niyan ay the word super. Because there is a Greek word na ang kahulugan ay more or higit pa, ang tawag nila roon ay salitang huper. And doon galing yung salita nating super. Kaya meron tayong supermarket, ibig sabihin, huper, ibig sabihin, mas malaki ito kaysa sa ordinaryong market. Super or huper market. Sometimes, no?
ginagawa lang para maiba. Pero actually, ang supermarket, ibig sabihin, mas malaki. Okay? Huper, super. Yung hype, the meaning of the word huper, okay, mas malapit dito yung salitang hyper. Remember, hyper? Hypermart. O, galing yun sa salitang huper. Actually, ang iba, ang saling niyan sa huper ay hyper. So, hypermart. Actually, supermarket din yun kasi yung salitang hyper means super. Iniba lang, para maiba. But the meaning is the same. Hyper. The word na ginamit dito is hyper nikaw. Ibig sabihin, remember yung nikaw kanina? Nikos. Nike. Yung salitang yon, nikaw, meaning conqueror, isang mananagumpay. Sabi niya, higit pa tayo sa mananagumpay. And then sabi rito, I am sure that neither death nor life, kamatayan, hindi magtatagumpay sa atin, kahit sa buhay na ito, hindi magtatagumpayan, nor angels, nor rulers. Sabi niya, demonyo man, anghel man, okay, lahat ng mga kaaway, okay, yung mga bagay na darating, yung mga bagay na narito, yung mga kapangyarihang nasa itaas, yung nasa itaas, nasa ilalim, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ. Sabi niya, wala makapananagumpay dyan. Laban sa atin, for the simple reason na mahal tayo ni Jesus. Sabi niya, dahil mahal tayo ni Jesus, we are super conquerors. Amen? We are super conquerors. We are hyper conquerors because of the love of Jesus Christ towards us. Amen. Notice, ibig ng Panginoon na magtagumpay tayo dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Sabi niya, walang nakapananaig dito laban sa inyo. That is the statement of truth. Now, it is up to you now na mag-a-agree sa Panginoon at maniniwala, salamat po, Panginoon. Itong situation kong ito, hindi ako kayang talunin ito because I am more than conquerors. Merong kawalan, merong kakulangan. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa sitwasyong ito, you said, walang famine na makapananaig laban sa amin dahil mahal mo kami, we are super conquerors. Kung merong kakontra nung sinasabi salita ng Diyos, death, life, things to come, yung mga bagay na darating, kung minsan nag-aalala ang isang tao sa mga bagay na darating, you said, Lord, salamat. We are more than conquerors. Even in our future, we are secured. So yung kawalan, yung kakulangan, Lord, salamat. Yung kakulangan na nangyayari sa amin ngayon, hindi kami kayang daigin ito because of the love of Jesus Christ towards us. Isibinigay ng Panginoon yung napakalaking tagumpay na kalaan sa atin. Kunin natin lahat yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong tutulad sa isang tao. Anak ng babae ang pangalan ni Herodias. Yung hari si Herodes at that time, sinayawan nung dalagitang babaeng ito. Nagustuhan nung hari yung kanyang performance. Ang sabi sa anak na ito, halika nga rito. Ano ang inihiling mo? Bibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Yun ang bigay sa kanya. Bibigay ko sa iyo kahit ano. Kahit kalahati ng aking kayamanan at ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Alam nyo, yung dalagita, tumakbo sa nanay niya, nanay, nalugod po yung hari. Ano raw po ang hihilingin ko? Kahit ano po, ibibigay niya. Kahit kalahati ng kayamanan. Alam niyo ang hiningin niya? Pumunta siya sa hari, sabi nung kanyang nanay, ito ang hingin mo. Ito po ang aking kahilingan, sabi nung dalagita. Bigay niyo sa akin yung ulo ni John the Baptist nasa bandihado. Mas maganda pang hilingin yung ulo ng lechon kasi at least magiging, ano ba ang ginagawa? Ano ba ulo ng lechon? Pwede mo itong gamitin sa sisig. Anong pakinabang mo dun sa ulo ni John the Baptist? Pero yun ang kanyang hiningi. Sabi niya, pambira itong taong ito. Nagsabi na yung hari, kalahati ng kanyang kaharian ibibigay sa kanya. Alam niyo, hiningi. Ulo. Hindi man lang ulo ng baboy para maisisig.
ulo ni John the Baptist, binigay sa kanya. Do you know that the promises of God, sabi ni Jesus sa kanya mga alagad, it is your Father's pleasure to give you the kingdom. Sabi niya, alam niyo, maligayang maligaya ang Diyos na ibigay sa inyo lahat ng kanyang kaharian. Anong hinihingi natin sometimes? Lord, kahit po kumain lang kami ng 3 beses maghapon, kami po ay matutuwa na. Ang hinihiling natin, 3 beses nakakain sa maghapon, samantalang ang sabi ng Diyos, it is your Father's pleasure to give you the kingdom. Ang isang taong hihingi lang, Panginoon, makakain lang kami ng mga anak ko ng 3 beses, okay na po yan sa amin. Sobrang liit para kayong yung dalagita na humihingi ng isang ulo nung kaaway nung nanay niya. Samantalang pwede siyang humingi ng, pwede bang makahingi ng isang house by the beach? Alam niyo, hiningi niya, yun lang. Parang tayo minsan. Ang laki-laki ng Diyos, ang mga hinihingi natin, kakatitin. Laki-lakihan nyo na. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, siya naman ang nagsabi, hindi naman tayo eh. Siya ang nagsabi, I want to give you the kingdom. Amen? Father, salamat sa iyo. We ask na sa araw na ito'y muli kang magpahayag sa amin and let us know yung kalakihan na kaya naming matanggap nang may pananampalataya sa iyo. You said this is the victory. Lord, I want victory sa lahat ng bahagi ng buhay ng aming mga kapatid. I just don't know, Panginoon, kung anong bahagi ng buhay ng aming mga kapatid na nais nilang magtagumpay. Ang iba'y nagnanasa na sila magtagumpay laban sa kahirapan. Ang iba'y nagnanasa magtagumpay laban sa kawalan, sa pagkukulang at kakapusan. Ang iba'y nagnanasa na sila magtagumpay laban sa mga sakit na bumibihag at nagpapahirap sa kanila. Ang iba'y nananalangin, Panginoon, at nagnanasang magtagumpay mula roon, Panginoon, sa kababaan ng buhay at sila'y nais na tumaas sa kanilang buhay. Yung mga kasama namin, Panginoon, na nanalangin na ang mga sitwasyon nila'y baligtarin nang ito'y maging ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Father, salamat sa iyo. I have preached to them that they have to defend their faith, that they have to exercise their faith. And Lord, I thank you that the seed has been planted, it will grow, and we will defend your word na nagsasabi, in all things, you want us to be victorious, and that is always. So salamat po, always we shall have the victory, and we have it right now. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. God is good. Hallelujah.